Alam po ninyo, ang presidente po, ang aking natural alarm clock. Bago po tumilaok ang manok, may mensahe na sa aking cellphone. At sa gabi naman, tulog na ang mga anghel. Sige pa rin padala ng komunikasyon. Bago sumikat ang araw, naghahanda na sa kanyang mga inspeksyon na mga programa na hatid ay ginhawa at biyaya sa tao. Nilalagare ang buong Pilipinas. Walang tigil ang Ronda Serbisyo. Kahapon, siya'y nasa Nueva Ecija upang magpasinaya ng mga pabahay. Nung Miyerkules, biyaheng Pangasinan naman siya. Lunes, parang konduktor ng bus. Akyat panaog sa mga pampublikong sasakyan, nakasapi sa Transport Service Contracting Program. Noong April 17, umakyat ng Benguet, ininspeksyon ang bagsakan ng gulay at nagdispatcha pa ng mga bus na lulan ay gulay na ipapamahagi ng libre sa Manila. Noong isang araw, kargador naman ng bigas ang PEG. Ginawang barbell ang isang sako doon sa rice distribution sa Maynila. Noong Abril 9, nagbilad sa araw sa tuktok ng Mount Samat. At yan lang ang outdoor component ng kanyang pang-araw-araw na pagganap sa kanyang mga tungkulin. Kung nasa palasyo, hindi naman mapakali ang master of multitasking. Kaliwat kanan ang mga pulong. He reads the fine print of reports and the impact of big projects writ large. Tingin ko nga, inuunan pa sa gabi ang mga ulat. Kaya hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Mahal na Pangulo, sinabi ko ito kasi dito sa Batangas, kilala ang tao sa dalawang bagay. Pagiging prangka at masipag. Hindi uso rito ang puro satsat at salita. Ang mahalaga, may gawa, may resulta na nakikita.